Magandang araw sa lahat. So, ito hawak ko ngayon ay shock absorber para sa RC cars or remote control cars. Uso kasi ngayon yung mga yon dahil nagmura na siya. Marami na naghahabi ng ganon. Kaya marami nang bumibili dahil nga mura na. Ngayon, ang isang ina-upgrade dyan o kaya ina-adjust, depende dun sa gusto mong andar, takbo o play nung iyong sasakyan, ay itong shock absorber. Kasi yung mga shock absorber, karamihan yan, na-adjust ang kanyang laro or yung pinaka-compression ng spring niya. So, ito yan, no? Dito ina-adjust, di ba? Alam naman ng halos lahat yan, eh. And, kailangan itong spring mo, ideally, mas maganda sana kung dun sa dalawang gulong, halimbawa dalawang gulong sa harap or dalawang gulong sa likod, pareho yung compression rate o yung tigas, para maganda yung takbo ng RC car mo. Tapos dito mo yung titingnan niya, normally tingnan mo ganyan, no? Ito yung ring na ina-adjust, eh. Tingnan mo ganyan. Pagka nagpantay yan, halimbawa gumanyan, nagpantay siya, ibig sabihin, more or less, tama, pantay siya, pareho ng tigas. So, maganda yung takbo ng RC car mo. So, iikutin mo ganyan, no? Merong isang paraan para maging very precise yung ano mo, yung pag-adjust mo ng spring. Kasi normally yan, visually lang natin tinitingnan, eh. Okay, yung number ng ikot. Kuha ka ng ng vernier caliper. Ganito yung vernier caliper. Mura lang yung ganito. May mabibili ka siguro to 150 pesos yung plastic version or 200 pesos. Merong metal version siguro mga 400 pesos, 500 pesos. Ito metal version. Sa vernier caliper, dalawa yung masusukat mo, eh. Ito pang inside dimension. Pang outside dimension. Kung gaano kalaki yung yung outside. At ito yung ginagamit para sa inside dimension. So, ang gagamitin natin dito itong inside dimension. So, on ko muna yung caliper. Naka-millimeter siya, no? Yun yung setting niya. Medyo nagdulo ko lang yung caliper ko, kaya ganyan, eh. So, titingnan mo ngayon to. Dito. Ito. Gamitin mo yung pang inside. Ganyan mo. At masusukat mo na siya. Ayan, lalapit ko ng konti. So, sabi dito, lulo ko kasi, eh. Sandali, ulitin natin. 4. Dito naman sa isa, 8. So, gawin natin, pagpareho natin ng 8, pihitin natin. Tingnan mong ganyan muna. Rough lang. Tsaka mag-adjust sa caliper para accurate, para parehong pareho. So, tingnan natin uli. So, 7. So, adjust pa natin ng konti pang pihit. Sumobra naman. Bawas. Yun, more or less 8. Pareho na sila. Pasensya na, naglulo ko yung caliper ko. So, pagtingnan mo ngayon yan, more or less, pantay na siya. So, yun yung mas scientific, mas accurate way para mag-adjust ng spring rate compression ng mga RC cars. So, pwede mo rin gawin yung kahit na itong mga shock absorber mo, nakakabit na mismo sa RC car mo, maisisingit mo naman, eh. Maisisingit mo to. Masusukat mo pa rin. So, ganun yung ginagawa ko. So, hindi hula-hula, hindi tansya-tansya, meron kang precision. So, thank you for watching.